Ang galing ng ginawa dito ni Ma'am Jessica Soho sa mga katanungan niya kay Vince Dizon. Kasi itong DPWH ay isa sa malaki o talagang napakalaking budget sa 2027. 640 billion lang naman. Ang tindi niya na. Pero nung natanong ni Ma'am Jessica Soho, ewan ko lang kung bakit yung mga followers ni KMJS ay puro tawang-tawa dyan. Hindi sila naniniwala sa pinagyayaw-yaw ni Dizon. Ang daming plano. O eto, ang plano. DPWH ang may pinakamalaking second biggest budget for 2027. 640 billion. Grabe. Kaya ho doon ang effectively magagamit. At ilan na naman daw po kaya ang kukurakutin doon sa pondo. Naiintindihan ko po yung pag-alingangan ng mga kababayan natin. Pero ngayon po talaga sa budget process pa nga, dati kasi Jessica, ang ginagawa nila dyan, project title, cost. Yun nga. Walang dokumento, walang plano, hindi base sa mga master plan, walang coordination sa ating mga lokal na pamahalaan. Ngayon po, talagang hindi na natin pinayagan yun. Lahat ng project na nakapaloob sa budget na yan, kailangan lahat yan may plano. Lahat yan kailangan coordinated sa mga LGU natin. Sa mga flood control natin, kailangan may basihan yan. Bakit gagawin yung proyekto yan? Hindi po talaga kailangan. Wala na ho yung kuntsabahan between legislators, congressmen, senators, may leadership fund para Hindi na po pwede yan. Kasi kailangan po talaga, kailangan lahat base sa pangangailangan ng mga kababayan natin. At hindi lang yun, kailangan pagka yan i-implement na, papantayan na natin katulad ng pagbabantay natin sa mga proyekto. So that's the assurance na binibigay natin sa mga kababayan. Di nga. Naniniwala ba kayo doon sa mga plano? Pinagyayaw-yaw o kung ano yung paliwanag sa ni Dizon dyan? Grabe, ang laki ng budget ha. Doon sa mga paliwanag niya, ay para namang sinasabi niyang nakaraan ay may mali talaga. Itong mga susunod, may mga plano siya. Plano na naman. Anyari doon sa asfalto mo, natatagal. Wala pang isang taon, inulan, anyari, sira na. At kung ano-ano na yung dahilan niya. Dahil sa tubig, dahil sa ulan. Wag kami, Dizon. Ito sa mga followers ng KMJS. Ito yung komento nila oh. Sabi ni Marilyn Dibalubos, parang inamin na rin na may pumaldo dati. Sabi ni Mark Christian Villasencio, nung sinabi niya kung kailan yung budget, napalunok eh. Ay, may mga nakapansin, nung nabanggit yung 640 billion, pito-pito-tep, napalunok ng laway itong si Dizon. Ang laki talaga. Ito sabi ni John Abeto, nagsalita si Engineer Kuno, may plano, kaso puro plano lang. Kasi doon sa paliwanag niya, plano ganito, plano ganon. O anyari nung nakaraan, plano ganon, plano pag ganito, palpak naman. Ang tanong, naging kontento ba ang mga taxpayers na inilagay nyo ng ganyan kalaki at nakikita ba kung nagagamit lahat yan? Wala bang kumukurot dyan? Ganito lang. Interview ni Madam Jessica Soho kay DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa napakalaking budget ng DPWH for 2027. 640 billion pesos tumataginting. Pangalawang pinakamataas na budget next to DepEd. So, ito, ang galing magtanong itong si Ma'am Jessica Soho. Tamimi halos hindi makasagot itong si Vince Dizon. Pakinggan natin ha. Kayo po, DPWH ang may pinakamalaking second biggest budget for 2027. 640 billion. Ilan kaya ho doon ang effectively magagamit? At ilan na naman daw po kaya ang kukurakutin doon sa pondo? Naiintindihan ko po yung pag-alingangan ng mga kababayan natin. Pero ngayon po talaga sa budget process pa nga, dati kasi Jessica, ang ginagawa nila dyan, project title, cost. Yun nga. Walang dokumento, walang plano, hindi base sa mga master plan, walang coordination sa ating mga lokal na pamahalaan. Ngayon po, talagang hindi na natin pinayagan yun. Lahat ng
project na nasa We. sa budget na yan, kailangan nga dyan may plano. Oh. Lahat yan kailangan coordinated sa mga airship natin. We. Sa mga flood control natin, kailangan ibasihan yan. Bakit gagawin yung proyekto yan? Yung ba talaga ikailangan? Wala na ho yung kuntsabahan between legislators, congressmen, senators, may leadership fund para Hindi na po pwede yan kasi kailangan po talaga, kailangan lahat ibase sa pangangailangan ng mga kababayan natin. At hindi lang yun, kailangan pagka yan i-implement na, babantayan na natin katulad ng pagpapuntay natin sa mga proyekto. Eh, pag So that's the assurance na binibigay natin sa mga kababayan natin. Pwede bang ulitin yon? Ang galing. Ay, ilan ang kukurakutin? Kayo po, yeah. kayo po, DPWH ang may pinakamalaking second biggest budget for 2027. 640 billion. Ilan kaya ho doon ang effectively magagamit? At ilan na naman daw po kaya ang kukurakutin sa pondo? Naiintindihan ko po yung pag-alingangan ng mga kababayan natin. Pero ngayon po talaga sa budget process pa nga. Dati kasi, Jessica, ang ginagawa nila dyan, project title, cost. Yun nga. Walang dokumento, walang plano, hindi base sa mga master plan, walang coordination sa ating mga lokal na pamahalaan. Ngayon po, talagang hindi na natin pinayagan yun. Lahat ng project na nasa nakapaloob sa budget na yan, kailangan nga dyan may plano. Lahat yan kailangan coordinated sa mga airship natin. Sa mga flood control natin, kailangan ibasihan yan. Bakit gagawin yung proyekto yan? Yung ba talaga ikailangan? Wala na ho yung kuntsabahan between legislators, congressmen, senators, may leadership fund para Hindi na po pwede yan kasi kailangan po talaga, kailangan lahat ibase sa pangangailangan ng mga kababayan natin. At hindi lang yun, kailangan pagka yan i-implement na, babantayan na natin katulad ng pagpapuntay natin sa mga proyekto. Eh, pag So that's the assurance na binibigay natin sa mga kababayan natin. So ano, mga kababayan, naniniwala ba kayo kay Dizon? Ako wala na. Parehas lang sila ng Pangulo. Ang galing magsalita, kailangan ang salita. Oh. Example, yung reblocking project ng EDSA, 1.2 billion. Di ba, in-interview siya ni Pinky Wave ba yun? Yeah? Ang galing niyang magsalita na ano, gagamit tayo ng high quality dyan, ano, high quality na asfalto. Ano pa, gagamit tayo ng modern technology dyan. Ano pa? 5 years, hindi yan masisira. O ano ngayon? Madaling nasira, wala pang 1 taon. Anong sinisinya ulan? Kaya itong si Dizon na ito, ang galing lang magsalita. Kaya tignan nyo, ang dami ng basta mahirap magsalita. Ako wala na akong tiwala as in. Masasayang na naman yan. Pinabayaan. Kasi habang nandyan yung Pangulo natin, na pagpalagay na natin, for the sake of argument na, hindi siya kasama sa mga mastermind. Kailang ang hina niya eh. Pinabayaan niya ang mga kongresista na i-chop-chop ang budget or balahurain ang budget. Kaya ultimately siya ang mananagot. Tapos ngayon nagmamalinis pa na siya daw ang nag-whistleblower, siya lang daw ang presidente na may napakulong. Problem is leadership. Kaya tama yung interview ni Mr. Ted Filon kay Professor Cielo Magno. Bakit tayo nagkakaroon ganito? It's because of very weak, bad leadership, bad governance. Kaya kung ano-ano ang pinupunduhan. Example, yung nangyaring yung pagkuha nila ng pondo ng PhilHealth, pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation, ginastos lang nila yon sa mga flood control projects, sa mga
multipurpose center, barangay, basketball court, mga ganun lang. Kaya, I'm sorry, wala na akong tiwala dito sa administrasyong ito. Magtiis na lang tayo hanggang 2028.